Kaugnay pa rin ang DAP, makakausap natin si dating National Treasurer, Professor Leonor Briones. Magandang gabi po, Professor Briones. Magandang gabi po naman, Jessica. Magandang gabi sa mga nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Professor, I assume na panood niyo po yung national address kanina ni Pangulong Aquino. Ano po ang reaction niyo doon? Narinig ko sa radyo dahil papunta ako sa simbahan at saka ang aming projection, kasi kanina nag-forecast na kami kung anong lalaman ng kanyang speech, ay tumama naman. Isang bahagi lamang ang hindi ko na-anticipate, yung kanyang pagsagot ng diretsahan sa Supreme Court. Una, yung sinasabi namin na talagang sasabihin niyang honest siya, hindi siya magnanakaw, kabinete niya ay honest, malinis. Ang desisyon ng Supreme Court, wala namang sinasabing hindi siya honest o hindi siya malinis. Ang Supreme Court, ang sinasabi ay ang kanyang mga ginawa, siya at saka ang Department of Budget and Management ay unconstitutional. At saka sinight pa ng Supreme Court ang mga batas, lalo ng tinatawag na operative fact na na-mention din ng Presidente, na maski kung yung mga proyekto na napunduhan nitong pondo na ito ay hindi mo nasisirain, hindi babawiin, pero hindi yan nag-reduce ng liability o pananagutan ng mga nag-umpisa ng programang ito. Maliwanag yan sa Korte Suprema na desisyon, no? Tapos, pangalawa, una yun sinabi ko na sinasabi niya na malinis sila o hindi sila nagnakaw. Pangalawa, yung sinasabi na yung mga proyekto na ginastusan ng Development Disbursement Acceleration Program ay nakakabuti sa ekonomiya. Ang sinabi niya, yung mga proyekto na nakalista na para daw sa kabutihan ng bayan, pero mas interesante yung hindi niya sinabi nung wala sa listahan niya. Halimbawa, yung binigay na 1.5 billion para sa Cordillera People's Liberation Army, 1.8 billion para sa Moro National Liberation Front, 8.6 billion para sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. At saka, Jessica, na-mention mo yung 30 billion para sa Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral ay hindi yan under sa Department of Finance. It is an independent monetary authority. Independent yan sa lahat ng branches ng gobyerno. So, nandoon din yun, nabigyan ng 30 billion pesos. Tapos, nandoon yung cross-border. Hindi niya yun napapaliwanag ng gusto, yung cross-border transactions na binigyan si Congress ng 43 million para sa kanilang e-library. Yun, mahirap yung i-trace ang paglakad galing sa library papunta sa social development para sa mga kongresista. Nandoon yung binigay, pero na-mention yun, yung 6.5 billion para sa mga senador at mga congressman. Kailangan i-follow up yun, titingnan kung talaga bang napunta sa tunay na development. Nandoon yung binigay na over 100 million, 143 million sa Commission on Audit na hindi naman sakop ng Presidente dahil itong independent at constitutional body. Nandoon din yung binigay sa COMELEC para sa pamili ng kanilang pangangailangan sa eleksyon. Mas interesante yung hindi niya na-mention kaysa yung na-mention niya. At saka sa na-mention din niya, napansin ko, nakinig ako ng husto, halimbawa yung mga sinasabing 16,000 schoolhouses, hindi lamang sa DAP yun, sa buong budget yan ng education. Yung sinasabi na economic growth, hindi lamang sa DAP yun, kundi ang buong national budget at saka yung efforts ng private sector, Jessica. So, nakikita namin na medyo eksahirado yung sasabihin natin na yung paglago ng ekonomiya ay galing sa DAP. Pangatlo, sinasabi din na sayang yung mga budget reforms na naumpisahan na. Yung mga budget reforms, ang apektado nito ay ang mga ahensya ng gobyerno na may specific budgets kasi yung GAA as release. So, kailangan may projects, etc. Pero hindi effective sa lump sums. Now, when you consider na kalahati ng budget ay halos lump sums at saka automatic appropriations, so effective lang yan sa partial na gastos ng gobyerno. And then, sinabi din niya, ina-anticipate namin, na-mention niya yung administrative code. Yung administrative code, sabi ng isang journalist, ay ang gumawa noon
ay ang previous president na kanyang ina na si President Cory Aquino. Ang chapter doon tungkol sa budget ay galing sa Presidential Decree PD 1177 na si Marcos ang gumawa at linagay doon hanggang sa last comma, hanggang sa last semicolon at saka sa sentences doon, bodily transmitted, linagay doon sa Administrative Code. Ang desisyon sa Korte Suprema, maliwanag na tinatch itong Administrative Code na ito. Ang sabi ng Korte Suprema na sa kaso ng Demetria versus Alba, nadeklarar na ito na unconstitutional. Kasi 1973 Constitution pa lang, sinabi na ang constitutional ito. So kung gamitin natin na rason ang Administrative Code, hindi yan tama na rason dahil 73 pa lamang, 1973, na-declare na ng Korte Suprema na unconstitutional at saka ngayon, repeat na naman ng current Supreme Court Justices na unconstitutional. So, maraming aspeto ng talumpati ng Presidente na siguro dapat nating pag-aralan ng husto, pero ang isa sa wala sa isip ko ay yung pagbatikos niya sa Korte Suprema. Mula nung bata pa tayo, tinuruan tayo na iba't ibang gawain ang branches ng government. Ang legislature gagawa ng batas, ang executive, siya ang mag-execute ng batas, ang Korte Suprema, ang judiciary, siya ang mag-adjudicate, mag-judge, at saka mag-decide kung may dispute. Ito, so last word si Supreme Court. Si Supreme Court ang mag-decide kung ang isang bagay, isang batas, isang aksyon ay within the Constitution or not. Kung questionan natin yan, ay lalong magugulo ang isip ng taong bayan. Kasi sa DAP, ang Presidente mismo ang nag-allocate ng pera na galing sa development, sa Disbursement Acceleration Program. Ginawa niya yung trabaho ng Kongreso. Sa pork barrel naman, ang Kongreso ang nag-i-implement ng proyekto. Ginawa ang trabaho ng Executive. Ngayon, kikwestiyonan naman natin ang desisyon ng Korte Suprema na siya, ang trabaho niya mismo, ang mag-adjudicate, mag-decide kung tama ba ang interpretasyon sa batas. Lalong magkagulo siguro. Opo, Pero karapatan Professor. niya ng Presidente Opo. kung siya ay mag-file ng motion for reconsideration. Opo. Professor, Yes. pag presidente ho ba, paki-educate nyo nga ho ako at siguro sa marami nating mga kababayan. Kasi dun po sa pananalita ng Pangulo kanina, para bang wala pala siyang masyadong gagalawan pagdating sa pondo. Parang kung kunwari kulang yung pera, wala siyang masyadong pwedeng gawin such that naimbento nga nila itong DAP. Kasi kailangan nilang, sabi nga niya, kung aantayin daw niya yung savings, kailan ba? Baka hindi na aabot yung mga pangangailangan ng gobyerno. Talaga ho bang ganun? Hindi ho ba pwedeng kahit wala pa sa tiyempo, no? Kasi syempre, congressional year yan, etc. Kailangan talaga, emergency yung pangangailangan, may malaking kalamidad. Wala ho ba talagang pwedeng gawin ng Pangulo other than invent something like DAP na sabi nga ho ng Supreme Court, unconstitutional? Yes. Opo. Alam mo, Jessica, ang budget, sino ba ang nagpo-propose nito? Sino ba ang nag-estimate kung magkano ang gastusin? Hindi ba ang executive? Sila ang nagsusubmit ng budget proposal na mismo ang presidente ang mag-endorse. Pag-sona niya, i-deklarar na naman niya, ipepresenta niya yung budget. So, nanggaling yun sa kanya. So, kung yan ay nagkulang, kung yan ay mali ang pag-estimate, ang pagkukulang galing din sa executive side. Kasi sila ang nagpo-propose, ang Congress ang nag-appropriate at nag-a-approve. Isa pa, Jessica, ang pinag-uusapan dito, yung tinatawag na savings. Pero ang opisina mismo sa presidente, mayroon siyang sariling contingency fund, mayroon siyang intelligence fund, mayroon siyang confidential funds, mayroon siyang President's Social Fund na umaabot ng 10 billion pesos. Direct remittance yan galing sa PAGCOR. So sa sariling opisina niya, marami na siyang pondo. Pagkatapos, mayroon din siyang Special Purpose Fund. Sa taong 2014, halimbawa itong taon na ito, aabot ng 282 billion ang kanyang Special Purpose Fund. So, yan ay practically more than 20% of the total General Appropriations Act natin ay Special Purpose Fund, kontrolado ng Presidente. Kulang pa ba yan, Jessica? Kasi tama naman yun, kailangan bigyan mo naman ng space para makagalaw.
Pero ang opisina niya, napakalaking mga pondo doon para sa mga ganong klaseng okasyon. Okay, balikan So, ko lang po, ang Professor. interest lang natin, yes. Balikan yes. ko lang po yung cross-border Yes. kasi Yes. kanina ho, Yes. before itong interview natin, may item ho akong binasa on yung mga inamin na ho nilang expenditures no, from DAP. Kapuna-puna lang po doon na inamin din nila na they gave 6.5 billion pesos para sa mga proyektong hinihingi ng mga mambabatas at opisyal ng lokal na pamahalaan. Can they just do that? Na eto, cross-border din po kasi from executive napunta sa mga legislators. And at any time of the year ba, kahit na may budget na, pag nangailangan yung mga LGU, binigyan din po ng 6.5 na IRA. And then, iba pa dito sa mga proyekto raw na hiningi ng mga mambabatas at ng mga lokal na pamahalaan. Jessica, itong cross-border na mga transacciones, ito ay kung ikaw ay lumalampas sa bakod ng iyong jurisdiction or authority. Kaya halimbawa yung binigay kay COMELEC, yung binigay kay Commission on Audit, binigay sa Kongreso, at yung binigay na 6.5 billion na sinabi mo, Jessica, sa mga individual na congressmen at saka mga senators, ay cross-border yan at nadeklarar na much earlier ng Korte Suprema na yan ay unconstitutional dahil you allow the legislators to implement projects. Sa DAP naman is the president who allocates and does the budget act of distributing the funds. So nagkakagulo-gulo. At saka sa mga local government, sabihin natin, ay wawa naman the local government, kung kailangan nila ng pera, saan sila pupunta. Sa special purpose funds, Jessica, kung himayin natin yan, mayroong pondo na aabot ng 20 billion pesos. Ang tawag ng account na yan ay allocation for local government units. So pwede din yung magastos ng gobyerno. Ang gusto ko lang ipakita ay napakaraming pondo na kontrolado ng executive o ng office ng presidente, hindi kailangang labagin ang konstitusyon para dagdagan yung mga pondo na yan. Okay. Maraming salamat Local po. government, you have algo. Yes, apo. Sorry po, wala na ho tayong oras but we thank you for your time, Professor Leonor Briones, at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman, Jessica, at magandang gabi sa nanonood sa programang ito. Maraming salamat sa chance na ako ay makapag-share ng kung ano mang kunting kaalaman. Salamat po. Paglilinaw lang po, ilang beses naming sinubukan kapanayamin si Budget Secretary Butch Abad at ang mga tagapagsalita ng Malacanang. Pero lahat po sila tumanggi sa aming imbitasyon.